Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pampolitika sa ating bansa. At maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa dito po sa Simply Talkies Vlog at doon po sa isa nating channel, Tokis Birador, no? Na nag-upload din po tayo doon. Meron tong mga music video about politics. Okay, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Yung mga ambisyosang mga tambaluslos, yung po, lumabas ang katotohanan, sila pala ang may ambisyong humawak ng pinakamataas na posisyon sa 2028. Diba? Sila po ay mga ambisyosong tambaloslos. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong yung The Hague Boy, no? Yung lalaki pong nandun sa The Hague na patuloy na sinasamba ng mga minions niya na mga tanga at bobo. Yun po ang sabi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Basta DDS, tanga at bobo. So mga kababayan, itong abogado ni Digong, mukha yatang ulalo yata to may tanga rin to naging DDS na rin po ito no? Bakit? Mukhang napahamak niya pa si Digong. Mukhang aaminin na ba ni Digong na guilty siya doon sa kanyang crimes against humanities? Bakit po? Kasi po, kung maalala nyo, doon po sa ating isang channel, Tokis Birador, mainit-init na balita yan kahapon sa ating bansa na nagre-request po ang mga abogado ni The Hague Boy na siya po ay mabigyan ng interim release sa ibang bansa, except po yan sa Pilipinas. So, ang kadahilanan nila, hindi naman daw po flight risk. Kasi pag sinabi niyong flight risk, may tendency na magtatago yan. Hindi na magpapakita yan. Pag sinabing, meron kang court date, hindi na siya aaten. Tatago yan. Yan yung mga flight risk, no? Parang ikaw ay pugante. Magtatakas ka, tatago ka, parang si Harry Roque. O, di po ba? At the same time, sinasabi po dun sa request that he will not commit any crimes. He will not commit any more crimes. Parang ganun yung pagkaka-wording. Ayun, nadali ka ng technicality, Mr. Kaufman. Mr. Aray ko, naubo ako, nasamid ako Mr. Kaufman. Oo, alam nyo naman, hindi naman tayo abogado, the famous line of the Batornis, yung mga member ng Barnis, ni Batornis, And yung mga batikang mga abogado dyan, o maski na tayo, kung nakakaintindi tayo ng wordings, in a philosopho sense, no? So pagiging pilosopo natin, teka muna, bakit meron dito sinasabing he will not commit any more crimes? Kung saang bansa man daw siya, yung may tatanggap. Kasi si Attorney Claire do sa kanyang press con kahapon sa ating bansa, batikang lawyer yan O teka muna, ano tong wordings na to? Ibig sabihin may pag-amin ang The Hague Boy, ang dati ninyong presidente sa mga krimen na nasasaklawan ng ICC jurisdiction. Oo nga pala. No, meron diyan isang former yung deputy ICC prosecutor na nagsulat siya, nagpen siya ng 39 pages about dun sa pag-alma din ng kampo ni The Hague Boy sa jurisdiction daw ng ICC. Sinasabi doon may jurisdiction ng ICC doon sa time na crime na naganap nung ikaw ay member. That is based on the Rome Statute. O mukha na naman mabobo kaya sila dyan. Kaya itong abogado ni Digong na ikaw ay milyong piso ang sinasahod mo, ilang libong dolyares yan o euros, gagawa siya ng paraan
paano niya maisasalba yung si Daheg. Eh baka naman punong-puno na ng ano yung ano niya. Alam niyo naman si Digong, sabi niya mamamatay daw siya pag di siya makayot-yot man. Oh. Di ba? Huling-huli mga kababayan Ha? Yung mga batikang abogado, maski na hindi ka abogado, makaintindi ka nung statement, o hindi na daw siya gagawa ng krimen. Inaamin na may admittance of guilt ba yan, Kopman, para lang sabihin na, maawa naman kayo, hindi na siya gagawa ng krimen. Ibig sabihin, past tense na ibig sabihin, nagawa mo yon, yung mga aligasyon sa'yo. Di totoo pala yun. Hindi maganda, wag ka munang pakawalan. Pakawalan ka lang pagtapos na yung sentensya mo. Bakit? Bakit ka pakakawalan? Dalawang country lang naman po na merong interim release agreement ang ICC. Nabasa rin po natin yan dyan sa Belgium or sa Argentine country. Nung ginugol AI ko yung Argentine country, ang lumalabas Argentina lang So, yan yung yun yung kasunduan ng ICC. Pero baka meron pa silang gustong pagpuntahan si Digong. Saan? Baka dun sa isa sa mga 18 na inikot ni Pulong. O di kaya yung pinuntahan ng kanyang kapatid na Tokmol na vice presidente sa Qatar and Malaysia. O baka wag niyo ipupunta yan sa Malaysia. Halatang halata naman kayo Malaysian government. Ginago nyo na nga kami nung panahon ni Apo Lakay. Pati ba naman Malaysia, lapit niya sa Mindanao Tatawid lang yan magba-backdoor lang o pwede pang umuwi ng Davao City yan Alam nyo naman dyan sa atin. Bigyan mo lang ng isang maletang pera yan. Okay na sila, daan na kayo in the middle of the night, alam na. Ganun lang yan Di ba nga? Diyan nga dumaan si Alice Guo. O malay nyo, si Harry Roque, diyan din siya. Ang sabi nga, diyan daw sa ng Tawi-Tawi. Si Digong, kilala sa Mindanao, alam na this. Baka sabihin lang, kami nang bahala sa inyo. Bigyan na lang namin kayo ng babae diyan ganun lang yan okay na, takip mata na. Lalo na yung mga Coast Guard diyan. Ay nako. May nakapagsabi po sa atin dyan, mga illegal loggers nga mga illegalista ang tawag nakakatawid ng Malaysia saka sa Mindanao di ba? Wag kayong magsinungaling, may inside info tayo. Kaya kayo dyan Malaysian government, pag nalaman naming nandyan si Digong, alam na, mga kayo, traidor. Okay, kasi pumunta dyan si Tokmol si Tokmol na pusit. Nagkalat yan. Baka naman nakikipagkasundo na. Di ba? Di natin alam. Ngayon, balik tayo kay Daheg Boy. Saka dun sa lawyer niya. Akala ko ba magaling ito? Magaling ipahamak si Digong. Sige, kuwanan mo lang ng kwarta. Pero maaati mo ba na yung kwartang pinambabayad sa'yo ay galing sa nakaw ng bayan? Yung kwartang pinangsasahod sa'yo ay galing sa katiwalian. Di ba sabi ng Quadcom, drug lord of all drug lords? Magkano na nakokolekta niyan? Tanong nyo kay Trillanes. Every month, ilang milyon o bilyong pisong pumapasok sa joint account nila ni Tokmol Pusit. Di ba? Nako, Kopman. How di Carabao? I'm just asking you a question. Di ba? Or maybe you don't have any morality anymore. I'm just asking a question. But you put your client in more limbo or disgrace just by saying he will not commit any more crimes. Are you now admitting that your client is guilty? I'm just asking question, Mr. Kopman. Sakit talaga. Pag nababanggit ko yung pangalan niyan, nachuchoke ako huwag niyong ilabas yan. Baka hindi lang makapagpalabas yan, baka anlagkit na ng higa. Baka nangangamoy Clorox na yung kwarto niya, kaya mukhang may kalyo na si may kalyo na si Maria. Ang palad ni Maria. Gusto niya naman ng real action, kaya gusto niyo lang ilabas di ba? Nako. At ngayon po,
Meron ding nabigla po diyan yung si Attorney Conti del sabi daw hindi daw po aaksyonan ng hindi daw hahadlangan ng ICC prosecutor yung request nila Kaufman. Pero sabi po ni Trillanes, may napanood po akong video, fake news daw yun. Mukha namang aalmahan yan. Ikaw, dangerous criminal yung hawak mo. Anong tawag doon may tawag sa crimes against humanity, say one word, genocide. Di ba? Nag-genocide yung kliyente, yung criminal na yan, tapos papalayain nyo lang. Dapat nga dyan lagyan na ng tali, ayan Di ba? Talian tapos magpapaluin. At ganun din sabi ni Trillanes, kalma lang. Kalma lang kayo. Kinakailangan gawin niya ni Kaufman. Kailangan gawin ni Chokman. Aray ko, sakit. Kailangan gawin ni Kaufman kasi nga kailangan niyang maghanap buhay. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang amuhin yung amo niya para naman mabayaran siya, hindi siya matanggal as abogado. Sabi ni Trillanes, naghahanap buhay lang yan. Pero sa totoo lang, matagal pa yan. Baka nga hindi mapagbigyan yan. Binasag po ni Trillanes yung mga tuwa, no? Yung pagbubunyi ng mga DD shit. Ayun, no? Yung quote card, sabi niya, naghahanap buhay lang yan. Huwag kayong mag-alala. Matagal pa magagrant yan. Ginugoyo lang kayo, binibigyan ka lang kayo ng yung hope, pero wala naman. Ang dami ko nakakalimutang word, mga kababayan, no? False hope, no? Tuwang-tuwa na, parang yung impeachment, yes, nanalo kami. Hindi nila lang binigyan ng summon si Tokmol. Kung nanalo kayo, bakit binigyan pa ng summon si Tokmol? Tuloy-tuloy na yung impeachment. Tapos ito na naman. Yes, lalabas na. Sabi ng mga DDS, lalabas na si Tatay Digong. Yung pala sabi ni Trillanes, relax lang. Naghahanap buhay lang yung niyan, attorney. Kailangan matagal pa yan. Di ba? Talaga si Trillanes, ang lakas mambasag ng trip pagdating sa mga Duterte. Okay? So yan po, no? Kita nyo, may pag-amin ba ng kasalanan kasi nanghihingi ng interim release? Okay? At ganun din po si Trillanes, binasag na naman ng mga DD-shit. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.